May pa GCash cash in cash out ka rin ba sa lugar ninyo? Kaso, manual track ka pa rin sa notebook ng mga transactions mo kada araw. Kaya kung minsan, hindi mo alam kung kumikita ka pa rin ba o nagagalaw mo na yung pang-ikot mo na puhunan. May solusyon tayo dyan using Google Sheet Tracker. Tara, turo ko sa'yo. Nakaalam, ito pala yung preview ng ating GCash Tracker once na matapos mo yung video. Meron kang date, type na pagpipilian, cash in, cash out, yung amount, manual input, tapos may service, fee/kita, dyan nagre-reflect na kaagad kasi meron tayong if function dyan, tapos reference number, manual type, meron tayo ditong balance cash, balance GCash. For us na ito yung puhunan natin sa GCash, ito yung puhunan natin sa cash. Dapat maintain o tally yan, walang variance, nasa cash flow yan. Tapos ito yung kita natin. Siya nga pala, pwede mo rin palang ma-access yung Google Sheets na tracker natin sa cellphone. Kasi real-time naman siya. Yun yung kinagandahan sa Google Sheets. Ayan. So, dumako na tayo at ituro ko na sa inyo. So, first, meron kang Google o Gmail. Punta ka lang dito para makapag-create ng Google Sheets. From here, add lang tayo. Dito, naglagay na ako ng date, type, amount, service fee/kita, reference number, balance cash, balance GCash, tapos yung ating cash flow, tapos yung min. Ngayon, naglagay ako dito sa A3 ko o sa ating cell na A3 ng total, tapos may colon ako nilagay. Tapos hinighlight ko yung buong ito, naglagay ako dito ng data validation, tapos nag-ano ako dito ng is validate para kapag kinilik ko tong cell na to, meron na akong date o month, date picker. Ayan o, makakapamili na ako, di na ako magta-type pa ng 053-2025. So, dito sa type is maglalagay lang tayo dito ng highlight mo ulit. Tapos, lagay tayo data validation. Click natin tong add rules. Dito yung drop down. Ayan na, cash in. Tapos, wag cash out. Cash in muna. Pero nasa inyo kung cash out, tapos cash in, or cash in, tapos cash out. Nasa inyo naman yung pagkaka-format. So, gusto ko cash in, tapos cash out. Done. Kung makita mo dito, may drop down selection na tayo. Pagpipilian ng cash in, cash out. Ngayon naman sa amount, manual input ito. Okay? Kasi nasa sa inyo naman kung gusto nyo 500, di ba? Ngayon, lagyan natin o ayusin natin yung format nito. Gawin natin. I-highlight ko ulit. Punta ko sa format, numbers, tapos Philippine Peso para may P o Philippine Peso na naka-indicate dyan. Okay? Tapos hinighlight ko yung buong data natin. Bakit? Gusto ko sana naka-center siya. Okay, yung kanyang format. So, nasa middle. Kumbaga, ayan. Kung makita mo, nasa middle na yung 500. Tapos yung ating mga data. So, reference number, try ko 555. May nilagay ako dito na formula na i-function na hinuhugot niyan dito sa ating min, max, at yung service fee, most likely. So, kapag 500, nag-cash in ako, 10 pesos yung service fee. Naman sa service fee, nasa sa inyo naman kung ano yung mga rate na gusto nyo. Next natin yung balance cash. Dito may i-function ako na kapag cash in ka ng 500, ibig sabihin, yung balance cash natin nagkaroon ng 500 pesos. Tama? Pero, kapag dating naman dito sa balance GCash natin, is nabawasan to ng 500. May function na ganon. Okay? Meron tayong if-function, lalagay ko na lang din sa comment section yung formula. So, dito may 500 sa cash natin, sa balance GCash natin, nabawasan tayo ng 500. Kasi, nag-cash in tayo O nag-cash in yung user o yung client natin. Ngayon, meron ako ditong nilagay na puhunan natin, which is 5,000 pesos. Tapos, puhunan rin naman sa GCash na 5,000 din. Ito yung ating revolving na puhunan. Tapos, dito may sum akong nilagay. Sinam ko to, tsaka ito hanggang baba. So, once nag-input ako dyan, may automatic yan na formula na. Okay? Kung makita mo dito, tally pa rin yan. Naging 4,500 na lang yung ating balance GCash. Pero sa ating balance cash is 5,500 na punta doon. Tapos, pinormat ko na lang to na nais nyo. Tapos, pwede nyo ring i-format ng Philippine Peso. Lakihan ng font. Ito, try pa tayo. So, dito, nagkaroon ako ng cash out. Tapos, maglagay ako dito ng amount na 1,000. So, dito yung formula, i-reflect nyo na lang hanggang pababa yung formula. Tapos, dito rin sa ating formulated
sa etong dalawa na to, copy nyo tapos paste na lang hanggang baba din. Next natin is pwede ka rin maglagay dito ng kabuang total ng service fee o kita. Yun na yung masabi nating total na kita natin. Kumbaga, isasum mo siya hanggang baba. Ayan, tapos pwede mong lakihan yung font style, colors, anything na pwede mong gawin. Pero yung idea, nandyan na rin naman. Kung gusto mo yung template na to, ilagay ko yung Google form dyan, tapos pay as you can na lang din. Okay? Salamat! Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.